Nagliliyab na ang Indonesia matapos ang malawakang protesta laban sa korupsyon at inequality, sumabog at nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Nasunog ang mga gusali ng parliament, winasak ang mga gate ng pulis at 3 tao ang namatay sa isang nakamamatay na sunog sa Makassar. Ang dahilan, isang batang driver na nadurog ng police vehicle. Para kay President Prabowo na wala pang 1 taon sa kapangyarihan, ito na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang pamumuno. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. 3 tao ang namatay at 5 pa ang nasugatan sa Indonesia matapos sunugin ng mga demonstrator ang Regional Parliament Building sa Makassar, provincial capital ng South Sulawesi noong Biyernes. Ang nakamamatay na sunog na ito ang unang malaking pagsubok para sa gobyerno ni President Prabowo Subianto, wala pang 1 taon mula nang siya'y maupo sa pwesto. Ayon sa National Disaster Management Agency, namatay ang mga biktima matapos silang matrap sa loob ng naglalagablab na council building. 2 sa mga nasugatan ang tumalon mula sa apoy sa desperadong pagtatangkang makatakas. Iniulat ng state-run Antara News Agency ng Indonesia na ilan sa mga namatay ay wala ng daan palabas habang mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng gusali. Nagsimula ang kaguluhan mas maaga pa ngayong linggo sa Jakarta kung saan nagrally ang mga demonstrator laban sa parliamentary allowances. Biglang sumiklab ang tensyon noong gabi ng Huwebes nang mabangga at mapatay ng isang police armored vehicle ang isang 21 anyos na motorcycle taxi driver na si Afan Kirnawan sa isang protesta sa labas ng House of Representatives. Si President Pauwo na naupo noong Oktubre ay bumisita sa pamilya ni Kirnawan noong Biyernes at nangakong may pananagutan. Sabi niya, siya ay nagulat at dismayado sa sobrang aksyon ng mga officers. Nag-utos na siya ng malalim at transparent na investigasyon sa pagkamatay ni Afan Kirnawan at siya'y nananawagan sa publiko na magtiwala sa kanyang gobyerno. Pero kahit ang kanyang pakikiramay, hindi nito napatahimik ang mga lansangan. Pagsapit ng Biyernes, nilamon na ng kaguluhan ang Makassar. Naghagis ng mga bato at Molotov cocktails ang mga tao sa City Council offices. Mga sasakyan ang sinunog at ang mismong council building ay pinasabog ng apoy. Ayon kay Rakut Mapoba, Secretary ng Makassar Council, sinabi niya sa AFP na ang sunog ay wala pang kapantay sa laki. Natrap sila sa naglalagablab na gusali. Karaniwan sa mga rally, nagtatapon lang sila ng bato o nagsusunog ng gulong sa harap ng opisina. Hindi pa sila pumapasok at nagsusunog ng mismong gusali. 2 sa mga biktima ay local council staff, 1 ay civil servant, 2 ang namatay agad sa lugar at 1 pa sa ospital. Hindi naman bababa sa 4 pa ang dinala sa ospital dahil sa sugat. Iniulat ng local media na sinunog din ng mga protesters ang Regional Parliamentary Building sa West Nusa Tenggara, Pekalongan sa Central Java at Cirebon sa West Java. Sa Jakarta, daan-daang tao ang nagtipon sa labas ng headquarters ng Mobile Brigade Corps, isang paramilitary police unit na kilala sa mabibigat na tactics. Naghagis naman ng firecrackers ang mga protesters at sinubukang gibain ang mga gate habang gumanti ang pulis gamit ang tear gas. Sabi ng pulis, 7 officers ang dinitain para sa questioning tungkol sa pagkamatay ni Kirnawan. Pangako ni National Police Chief Listio Sigit Prabowo, magiging matindi ang aksyon laban sa sinumang lumabag sa batas at binigyang diin ang bigat ng sitwasyon para sa gobyerno. Ang mga protesta na ngayon ay kumalat mula Jakarta hanggang Madan, Surabaya, Yogyakarta at Manado, ang pinakamalaki at pinakamabagsik mula nang maupo si PBO. Sumabog ito sa gitna ng galit tungkol sa tumataas na cost of living at tingin ng mga tao sa korupsyon ng mga elite. Para sa maraming Indonesians, ang pagkamatay ni Kirnawan ang naging mitsa na nagpasiklab sa lahat. Sa likod ng apoy ay halo ng bigat sa ekonomiya, galit sa politika at kawalan ng tiwala sa otoridad na matagal nang naiipon. Sa sentro ng protesta ay ang parliamentary allowances,
Lumabas sa mga report na higit 500 miyembro ng parliament ay tumatanggap ng monthly housing allowance na 50 milyong Indonesian rupees o halos 3,000 dolyar, halos 10 beses ng minimum wage sa Jakarta. Nakakagalit ito sa mga taong hirap dahil sa inflation at hindi gumagalaw na sahod. Ayon kay Gajayian Miangil mula sa isa sa mga grupong nag-organisa ng protesta, nanawagan sila ng salary cut para sa mga parliamentarians. Sila ay corrupt elites habang ang mga ordinaryong tao ay hindi makaraos. Kasabay nito, nagrereklamo rin ang mga manggagawa sa pagbaba ng purchasing power. Buwis, inflation at malawakang pagkawala ng trabaho ang nagpahirap sa marami. Mula Enero hanggang Hunyo, mahigit 40,000 tao ang natanggal sa trabaho, 32% na pagtaas kumpara sa nakaraang taon ayon sa Ministry of Manpower. Partikular na tinamaan ang mga ride-hailing drivers tulad ni Kernawan, mas mahahabang oras at mas malalaking kaltas ng platform ang kinakaharap nila. Paliwanag ng ekonomistang si Bima Udira Adinagara sa AFP, ang krisis ay refleksyon ng taon-taon ng naipong galit, parang tuyong dayami na pinagsama-sama at ang parliament ang nagsindi ng apoy. May problema sa hindi makatarungang buwis, pagbaba ng purchasing power ng mga tao at kakulangan ng job opportunities. Ito ay tip of the iceberg lang. Ipinapakita rin ng protesta ang pagkadismaya sa economic agenda ni PBO. Ang dating general ay nangampanya na mangangako ng 8% growth at investment-driven expansion. Pero matagal nang sinasabi ng mga analyst na hindi ito realistic. Ang forecast ng World Bank ay average growth na 4.8% lang mula ngayong taon hanggang 2027. Ang kanyang flagship populist policy, 1 bilyong dolyar na free meal program, ay pinunduhan mula sa malalaking budget cuts na ikinagalit ng marami. Kasabay nito, ang mga bagong proyekto tulad ng multi-billion dollar na Danara Sovereign Wealth Fund ay nagdulot ng takot sa pang-aagaw ng mga elite at corruption. Kaya't ang marahas na protesta ay hindi lang reaksyon sa isang trahedya. Ipinapakita nito ang galit sa inequality, kawalan ng tiwala sa institusyon at pangamba na si PBO ay bumalik sa authoritarian style mula sa kanyang military past. Binalaan ng mga observers na kailangang mag-ingat ng presidente. Sabi ni Maid Supriyatma, visiting fellow sa Singapore's IC Yusof Institute, "Kung ako ang presidente, tatanggalin ko ang National Police Chief sa pwesto. Kailangan ng tao ng simbolikong aksyon mula sa kanya, lalong lumiit ang galaw ng gobyerno." Noong Biyernes, nagsara ang Jakarta Stock Exchange na bagsak ng 1.5% habang bumaba ng 0.8% ang rupya laban sa dollar dahil sa kaba ng investors. Naglabas na ng babala ang Singaporean Embassy sa Jakarta para iwasan ng kanilang mga mamamayan ang malalaking pagtitipon. Samantala, patuloy ang mga protesta sa Surabaya. Nilusob ng mga protesters ang compound ng Governor's Office, sinunog ang mga sasakyan at pinagtatanggal ang mga bakod. Sa Madan at Mangkwari, nagrally ang mga estudyante at motorcycle taxi drivers na may mga panawagang mula sa wage hikes hanggang sa pagbuwag ng parliament. Dumadami na rin ang panawagan online para sa isa pang malaking rally sa labas ng parliament sa Jakarta sa susunod na linggo. Para kay PBO, napakalaki ng nakataya. Sabi ng mga kritiko, kailangan niyang patunayan na kaya ng kanyang administrasyon maghatid ng hustisya at ginhawa sa ekonomiya nang hindi bumabalik sa authoritarian tactics. Kung ang kanyang panawagan ng katahimikan ay makakapigil sa alon ng galit, ay hindi pa sigurado. Sa ngayon, ang mga apoy na lumamon sa Makassar at kumalat sa buong Indonesia ay simbolo ng isang bansang nasa kaguluhan at isang presidency na humaharap sa pinakamabigat nitong pagsubok.